Nakakapagtaka talaga dito sa bansa natin kung anong issue ang binubuhay nila. Nang maraming namatay na adik sa panahon ni Pangulong Duterte, gusto nilang imbestigahan, tapos papasukin pa yung international court ba yun? Basta yun. Sa ngayon hindi nila nakikita at inimbestigahan na pinapatay ng mga bata, ginagahas ang mga bata, tinudukot ng mga babae, mga nawawalang tao na walang mga kasalanan, walang record sa pamahalaan, walang record sa batas natin. Bakit hindi yan yung iniimbestigahan? Diba obvious na dahil lang sa politika, pinupolitika lang nilang dating Pangulo kasi hindi nila kayang tumbasan ang nagawa ni Pangulong Duterte. Kapal ng mga mukha nitong mga taong to. Si Franz Castro, tapos yung sa Kabataan Party List si Raul Manuel, tapos yung representative ngayon puta, tapos si Romualdez. Obvious, nag-iikot na, nangangampanya na lalo lang niya sinisira ang pagkatao niya. Kala niya siguro mabubo pa tayong mga Pilipino. Sana si BBM mamulat siya sa katotohanan at manindigan. Priority niya yung sigaw ng bayan, hindi yung sigaw at sulsol sa kanya na nakapaligid sa kanya ng mga walang kwintang tao, mga kampo ng kasamaan. Para sa akin, gusto ko mabalik yung dati na si Duterte. Kasi ang ganda ng mga krimen, patas. Kasi patas yung laban dun eh. Pag pinatay yung mabubuti, mamamatay din yung pumatay na masama. Yun naman talaga ang dapat eh. Ang gusto nitong mga makaliwang grupo, yung mga kampo nila, dapat binibibi. Yung mga winawalang hiya ng mga walang hiyang tao, hindi nila pinaglalaban. Isipin nyo nga kung may mga pinagtanggol ba sila. Yung mga ginahasa dyan na babae, pinaimbestigahan ba yun? Mga batang pinatay ng mga adik, yung mga babaeng ginahasa at tinapon na lang kung saan saan. Wala. Si Pangulong Duterte dati, marami siyang ginagawa. Kahit yung mga hold-upper ngayon, yung mga taong pinatay ngayon, yung mga bagong upo ng kapitan, kagawad, iski kagawad, yung mga mamabuting hangarin ng tao na nakaupo ngayon sa pamahalaan, pinapatay. Noon, ang namamatay yung masasamang tao. Kaya mas marami nagbago that time. Obvious naman sa atin eh. Sa atin lahat dito sa Pilipinas. Nang si Duterte ang nakaupo, gumala ka ng Baclaran, Divisoria, kahit saan lugar dito sa Metro Manila. Wala na yung mga hold-upper. Wala na yung mga naglilisikan yung mga mata. Ngayon, andyan na naman sila, naglilipa na. Guys, mag-imbestiga kayo sa ganung paraan, hindi yung pag-initan nyo yung dating dahil naiinggit kayo dahil hindi nyo kayang tumbasan yung nagawa niya. Makakapal ang mukha nyo. Ito rin si Hontiveros oh. Sana mga kababayan, huwag ninyo nabutuhan next yan. Huwag na natin bigyan ng karapatan na magkaroon ng posisyon ng mga ganyang tao, mga walang kwintang tao. Wala nang ginawa o manira ng yung mga sinisiraan nila yung mga taong gumagawa ng tama. Sila wala namang nagagawang tama. Puro lang dun pagsuporta sa mga taong kampo ng demonyo na nabubuhay dito sa bansa natin. At mamulat na tayo. At alam ko naman na mulat na tayo eh. Tinuruan lang tayo ni Tatay Digong mamulat at manindigan. Di ba noon? Takot tayo sa mga masasamang tao. Ngayon hindi na eh. Hindi natin pala dapat katakutan sila. Dapat tapatan natin sila ng tapang. At lalo na protektahan natin yung tao. At saka kapal ang pagmumukha ng mga nasa posisyon ngayon. Ng eleksyon, alam naman natin lahat
kung paano street voting. Kasi ginamit nila, dumikit sila kay Duterte. May isa pa nga congressman dyan na nagsalita eh. Siyempre, kung nasaan yung resources ng maraming isda, doon tayo. O diba, obvious. Balimbing ang ay nako. Okay guys, manindigan tayo. Isipin natin yung mga tao na karapat dapat talaga sa posisyon. Para maubos na yung kasamaan dito. Hindi man natin ma-perfect lahat na 100% na wala nang uupo ng mga kampo ng demonyo. Pero at least maalis natin sila, lalo na ngayon yung mga hayagan na tao na wala nang ginawa. Dr. Romaldis yun, ang daming issue, di ba? Kahit ako, yung ano lang ako, wala akong alam. Sa ganyan, nakikinig lang ako. Yung gawa niya, yung pag-out of town niya, nagastos na mga taxpayer ng pira ng bayan, pakundangan kong gumastos, hindi nila pupuna, pero siya mahilig pumuna kasi nga, para mapagtakpan ang ginagawa nilang kasamaan, kailangan nila may sirain na tao. Kailangan nila gumawa ng issue. Ganyan ang mga taong mga traidor. Ito si Franz Castro at saka si Raul Manuel. Diyos ko, patawarin. Grabe na. Mga kampo ng NPA yan. Ang dami ng pinatay ng mga NPA. Ni tatay ko. Isa ang pamilya ko sa biktima. Kaya hindi natin sila karapat dapat. Hindi ko naman nila lahat eh. Kasi oo, may mga NPA din ako that time nakilala na maganda ang hangarin nila. Na pumasok daw sila sa ganong klaseng walang kwintang samahan, mga terorista, dahil akala lang pag-recruit sa kanila makabayan. Na nirecruit sila para magpalaganap ng katotohanan at tumulong sa kapwa. Ngayon, minabalitaan ba tayo na yung mga NPA may taong tinulungan, may mga mahihirap na binigyan ng pagkain? Diba sa probinsya, ako witness ako that time, mahihirap na nga, hingian nila ng pagkain, hihingian nila ng mga manok, baboy, alaga ng tao yun ng ilang buwan, tapos hihingin lang nila, kukuha nila. Walang magawa yung mahirap, takot sa kanila. So sabihin na makabayan sila. Para sila sa mahirap, para sila sa mamayang Pilipino inaapi. Walang katutulan yun. Basta para sa akin ngayon, susunod na eleksyon, maninindigan ako. Bubutuhan ko yung taong mga karapat-dapat. At yung mga taong nakikita ko sa ngayon na may nagawa na. At nakikita ko, nararamdaman ko na sincero. Kasi tayo lahat eh. Diba? Walang tao na hindi natin alam ang katotohanan at hindi natin mararamdaman kung yung tao niyan ay seryoso sa pagtulong at pagserbisyo sa bayan. Mararamdaman natin yan nakapag-aral kahit wala tayong pinag-aralan. Kapag-aral man o hindi. Diba? Sa pamilya nga, mga kapatid natin, mga kaibigan natin, alam natin eh. Nararamdam natin kung sincere ba sila o hindi. Ganun lang yan sa pagpili din ng mga o pagluklok natin sa mga taong mamumuno sa bayan natin. Tama na. Maganda na the time eh. Akala ko umpisa ng pagbabago. Tapos pag upo ni BBM, bagong Pilipinas na naman raw. Ba't wala eh? Simula ni Duterte, ni Tatay Digong, pababa ng pababa ang rate ang nangyayari. Sa halip na paakyat na tayo. Diyos ko. Kaya sa ngayong panahon, hindi lang natin kailangan dasal na lang tayo ng dasal. Gumawa tayo ng hakbang. Kasi nga may kasabihan, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya may karapatan tayong kumilos, hindi tayo aasa sa dasal. Samahan natin ng kilos para maproteksyonan natin ang ating mga pamilya, mga anak at mga henerasyon pang darating na hindi masakop at ma-encourage pa nila at matuto sa mga kasamaan. Hindi sila dapat maging ehemplo yung mga taong walang kwenta sa gobyerno. Dapat mawala sila. Ako, Duterte ako.